Yun, and start recording mga kalapit na welcome sa isa na naman reaction video. Kaya tayo ng video kay Coach Jarrett. Risa Hontiveros ayaw maghabla. Hearing in aid of election yata drama. Ayan, nakita mo ha, yung ibang tao talaga nakikita na rin yung ano, ang nakikita na lang talaga is ginagawa na nilang pang grandstanding yung ano, yung Senate, di ba? O kaya yung Congress, yung kabuuan, di ba? So, o nga naman, ba't hindi mo i-habla, no? Ba't kailangan nyo i-hearing in aid of, ano? Di ba? Kung meron naman batas na, bakit in aid of legislation? Di ba? Pakinggan natin kung sino yung i-habla ni Risa Hontiveros. Kasi alam naman natin kahapon si Risa Hontiveros may panukala na resolusyon sa Senado. Ano yung kanyang panukala? Ito. Yan, ano? Hontiveros sets January 2024 probe into Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ. Sa tingin mo ba, ano, Risa Hontiveros, siyang binabangga mo, basta-basta rin? Tignan nga natin tigas ni ano dito, ni ano, Risa Hontiveros. Tignan nga natin. Tignan natin dito kung gaano katigas si Risa Hontiveros, ha. Baka dito mawala na impluwensya to. Tuloy. So, imbestigahan na rin si Kibuloy. When it rains, it pours, di ba? Hiniring yung SMNI franchise. Ngayon, ito namang isa. Medyo pinag-iinitan, di ba? Ano, ang pangit ng ending ng taon kay ACQ dahil nasa crosshair siya ng maraming politiko ngayon. Kaya yan. So, ito yung sinabi ni Hontiveros. Sabi niya, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality chaired by Senator Risa Hontiveros intends to conduct a probe into appointed, quote-unquote, appointed son of God, Apollo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ in January 2024. So next year, hearing, ha? Hontiveros confirmed this in a letter sent to the Department of Justice on Thursday, kahapon to. The probe seeks to look into alleged crimes linked to Kibuloy-led KOJC. So I'm intending to set the hearing date on January 2024, during which the committee will require the presence, required, so may subpoena to. Papasubpoena kaya nila? Kasi required. Of Mr. Kibuloy, in the interest of justice and due process, it is my strong desire to ensure that he will be physically present in the Senate for the hearing. I doubt na pupunta sa Kibuloy dito. I doubt. Malamang, walang pupunta dito. I doubt na pupunta sa Kibuloy. Kung mapapapunta din nila, di ba? Yun yung tanong. Dito. Dito magkakalabasan ng impluwensya. Dito magkakaroon ng palakasan talaga. Power. Tignan natin kung sino mas magiging makapangyarihan. At saka yung tinitira na niya, di ba, yung religion na ni Kibuloy. Tignan natin. Pero kung pumunta siya, di maganda, di ba? Pero I doubt. I don't think it will happen. Bakit? Kasi nga, gusto niya imbestigahan daw yung nangyayaring pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. So, nagsalita si Senator Robin kanina. Speaking of Senator Robin, sinabi niya, hindi ako payag dyan. Sabi niya. Senator Robin Hood Padilla opposed Senator Risa's bid. Forward muna natin to. Sa mga nasa US, UK, aligayo ng isa sa $20 sa $100. So, baka kayo makapagpatan at pwede na kayo makakuha kayo ng ticket pauwi ng Pilipinas. Pero kung sa Pilipinas, wala akong magagawa. Pilipino yan eh. Pero kung ang pagpapasyahan natin ay korte ng ibang bansa, no way. Okay. So this is, I think nalito si Senator Robin dito. I think he got things confused. Kasi mamaya pag-usapan natin yung US trial ni Kibuloy. Pero, siguro kakala niya, papupuntahin natin sa Pilipinas yung FBI. Then, kasi may warrant si Kibuloy sa States. Panoorin natin yung balita. Para siguro dito mas maiintindihan natin kasi verbal to. Hinihingin ng Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Eto kung talagang kita nyo, ba't natataon ngayon? Bakit hindi noon pa? Nung nilabasan siya ng warrant sa Amerika, ba't hindi noon nyo pa siniyasat? Diba? Bakit ngayon lang? Bakit sinusunod-sunod nyo? Diba? Doon nyo nakikita na namumuliti ka lang ang mga taon to at nag-grandstand lang. Sasakyan nila yung mga pangyayari na yan para saan? Sa 2028?
Utot nyo. Pero si Senator Robin Padilla, tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sendas Bonifacio daw. Kano yung kay Pastor? Paano? So ano yung parang ICC din? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Ganun ba? Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Kibuloy. At saka, mind you, si Kibuloy hindi yan katulad ni Aguila, ni Senyor Aguila. Magkaiba yan. Kahit sabihin na natin yung iba, ganun yung tingin kay Pastor Kibuloy, pero hindi basta-basta na tao din yan. Okay, tuloy. Sa inihaing resolusyon ni Hontiveros, gusto niyang siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC. Wanted si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika. Yan yun eh. Patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Lala. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas Galing, no? Kay Risa Hontiveros talaga humingi ng tulong, no? Ano yan? Nakakapagtaka, no? Sa kanya talaga hihingi ng tulong. mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siyasatin ng maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Syempre, minsan nga wala talaga eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nagiging kangaroo court kayo. Kaya ako sa inyo, tigil nyo na yung hearing na yan. Gawa na lang kayo ng batas na magdebate kayo. Ganyan. Diba? Kaysa yung in aid of legislation na wala naman kayo napupulot dahil pinapahiya nyo yung mga resource person nyo. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement kayo, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, syempre. Ganun talaga kasi tinakot nyo sa Senado. Diba? Oo. Kailangan kong kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa inilabas ang schedule ng investigasyon na una nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Malamang, minority leader ni Hontiveros yan. Malamang, yan susuporta. Diyos ko, anong katangan yan? Yes, kasi yung sa Socorro na Yun. link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of Oh, legislation, diba? it's not about Tangina. Pakinggan nyo. Investigasyon na una nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. yes, kasi yung sa Socorro na Yun. link yun sa in aid Di sana yun, dun pa lang meron na kayong in aid of legislation, may nagawa na kayong batas. Para pagdating kay Kibuloy, may isasampa na lang kayong kaso. Anong katangahan yan? Ba't kailangan nyo rin patawag yung isa? Ano ba yan? Wala ako kay Socorro, di ba? Tapos may magbabaligtaran na naman doon na witness pagdating ng panahon. Tapos makakalaya din yung isa. Diyos ko naman. of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to At saka hindi naman kayo dapat mag-solve ng crime. Ano kayo, korte? Pero yun yung ginagawa nyo. You're solving a crime dyan sa Senate. Kung makapag-uhusga kayo ng tao. Tangina, niloloko tayo ng mga senador na to. Hindi yung trabaho yun. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor. Totoo naman. Halata naman, Diyos ko naman. Halata naman, obvious naman. Ang mga aligasyon sa kanya. yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita natin na it's always in aid of legislation, hindi na po Sus! Putang ina, paikot pa. Ang galing yung magpaikot. Ang galing magpaikot nito. Ayun, mga kalapit na dito kay Iwan. Ano sa tingin nyo? Pupunta ba si Pastor Kibuloy o hindi? Eto bang si Pastor Kibuloy ay nabiktima na rin ng politika ngayon? Dahil syempre, dikit siyang kay Duterte. Doon naman nakikita naman natin, putang ina, kalokohan naman hindi politika. Diba? Doon na lang umiikot yan. Wag nyo gawin tanga yung mga tao. Wag nyo paglolokohin yung mga tao. Diba? So kayo mga kalapit na, paki-comment kung ano masasabi nyo.
In aid of legislation na naman ba to? O in aid of grandstanding? Dito natin makikita yung kapangyarihan ni Apollo Kibuloy versus kay Hontiveros. So, yun lang mga kalapid. Sabi ko sa inyo, tignan natin kung matitinag niya si Kibuloy ni Rizzo Hontiveros. So, yun lang mga kalapid. Maraming salamat and stop recording.